Tayo pong lahat ay magsiyuko at manalangin sa gabing ito. Lord Jesus, nagpapasalamat kami Panginoon sa oras na ito, Lord God, sa pagkakataong ito na muli kami po ay magkakasama upang makapakinig ninyo po mga salita. We pray for the mighty work of the Holy Spirit sa aming pong pag-aaral. Kayo po mangusap sa amin, be our teacher, be our speaker, Panginoon. At dalangin po namin, O Jesus Christ, na patuloy na mga salita naming mapapakinggan, magkaroon ng buhay, magkaroon ng kapangyarihan sa bawat isa. Sa inyo pong papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pag-aaral po natin tonight, Covenant of Transformation from the Life of Moses. So kukuhanin po natin yung ating main text sa Exodus chapter 34 verses 1 to 35 at sa 2 Corinthians chapter 3 verses 1 to 18. Yung ating pong team, kukuhanin natin church sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18 at ito pong sinasabi ng salita ng Diyos. And we all, with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image from one degree of glory to another. For this comes from the Lord who is the Spirit. So basahin po natin sa Tagalog. At ngayong naalis na daw ang talokbong sa ating mukha, nung tinanggap natin si Jesus na ating sariling Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, so nawala na po ang talokbong na meron tayo sa ating mukha. Amen. Sabi dito, tayong lahat ay nagiging sinag ng kaningningan ng Panginoon. Amen. Yung glory ng Lord nakikita sa bawat isa po sa atin. At ang kaningningang iyon na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu, kasi nga ang Diyos natin is in the form of Spirit, siya raw yung bumabago sa ating anyo upang maging lalong maningning hanggang sa maging mistulang larawan niya. Ayun, di ba syempre ang ultimate goal natin as Christians, syempre maging Christ-like, maging kamukha ng ating Panginoong Heso Kristo. Amen. At mangyayari lamang po yun kung talagang naunawaan natin yung salita ng Diyos. Ang sabi diyan, ang nagbabago sa atin, syempre yung kapangyarihan ng Diyos. Yung kapangyarihan ng banal na espiritu na nasa atin ng mga puso't kalooban. Yung direction natin is that God's love in our lives changes us. So ang tunay doon na magbabago sa atin yung pag-ibig ng Diyos. Kaya nga hindi totoo yun na kaya nating baguhin ang ating mga sarili because only Jesus Christ can transform us. Experiencing God's unconditional love transforms us and gives us a new life in Christ. Kapag naunawaan mo na mahal ka pala ng Diyos, kapag naunawaan mo na ang Diyos pala ang tutulong sa atin para tayo po ay magtagumpay sa buhay, para po tayo ay magbago, so that's the time na magkakaroon po tayo ng new life in Christ. Our transformation is that we can reflect God's love to others and they can know Him through our lives. Siyempre, hindi dapat natatapos po yun na tayo lamang yung binago ng Lord. Kailangan meron tayong impact. Amen. Kailangan andun yung reflection natin to others. Nakikita yung ating magandang patotoo. Yung ating testimony to other people. Ayan. Sabi po dito, Yahweh a glorious God. So ano po bang ibig sabihin ng God's glory? Pag sinabing God's glory, it is His character, His nature, His way of relating to His creatures. God's grace and glory is revealed through His mercy, abounding in love and compassion, faithfulness, forgiveness, and justice. Yun yung glory na pinag-uusapan natin tonight, yung kaanyuan ng ating Panginoon, kung sino ang ating Panginoon. Because He is gracious and long-suffering, God gave His people another opportunity just as He does with us today. Amen. Kasi ang Lord naman kasi is a God of many chances. Amen. Bagamat minsan patuloy po tayo nagkakamali, pero the Lord still give us another chance. Sabi nga ng 1 John chapter 2 verses 1 to 2, mga anak, isinusulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sino man, may tagapamagitan tayo sa Ama. At siya'y si Kristo ang walang sala, sapagkat si Kristo ang handog sa ipagpapatawad ng makasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao. So, wala pong ibang mediator sa Ama mula sa ating mga tao kundi lamang si Jesus Christ. So when we pray to God the Father in the name of Jesus Christ, sure tayo na nakakarating yung ating mga panalangin. Kasi malino na sinabi ng verse,
Si Jesus lamang ang tagapamagitan natin sa Ama. Amen. Kasi yung ating Panginoong Hesukristo, blameless, walang kasalanan, perfect. Kaya siya lang talaga yung credible na maging mediator natin sa ating Ama sa Langit. Sabi nga ng Psalms 130 verses 3 to 4, kung ikaw ay may talaan itong aming kasalanan, lahat kami itatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad kasalanan ay nilimot, pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. So napakaganda, no? Sabi ng verse, buti na lang ang Panginoon wala palang talaan ng ating mga kasalanan. Kasi kung nakatara, lahat ng ating kasalanan, wala na talagang maliligtas, wala na talagang makakalapit sa Lord. Pero hindi ganoon. Amen. Ang Lord mismo binigay ang kanyang sarili para yung ating mga kasalanan ay mapatawad. Remember that God is slow to anger. His love can't be diminished. Kahit na minsan matigas ang ulo natin, pasaway tayo, pero tandaan mo, hindi nagbabago ang ating Diyos. Don't accept that God of Old Testament is merely vengeful or God of wrath or anger. Kasi akala nung iba, nung nakita nila yung nangyari dun sa Exodus na nagalit yung Panginoon, 'di ba? Kasi sumasamba na sila sa mga guyang ginto. Amen. Akala kasi nila na ang Lord natin ay magagaliting Diyos. Pero tandaan natin, hindi po magagaliting Diyos ang ating Panginoon. Our God is a jealous God. Ibig sabihin, ang gusto ng Lord, wala tayong ibang sasambahin, wala tayong ibang pupurihin, kundi lamang yung tunay na Diyos, which is the Lord Jesus Christ. God works for us, but He expects us to walk with Him. He will keep His covenant, but we must beware not to compromise with evil. It is easy to get into sin gradually. 'Di ba? Yun nga, yung binasa natin, yung sa Exodus, hindi lang natin binasa, pero ang nangyari kasi doon, 'di ba, after palayain ng Lord yung mga Israelites mula sa kamay ng Egyptians, after na pinakita ng Lord ang kanyang kagandahang loob sa mga Israelita, anong ipinalit ng mga Israelitang ito? 'Di ba nagreklamo sila and then sumamba nga sila sa mga Diyos-Diyosan. Amen. Nagawa sila ng sarili nilang Diyos. Gumawa sila ng guyang ginto at yun ang kanilang sinamba. Amen. So agreement in worship. Sabi dito sa verses 13 to 14, sa halip sirain ninyo ang kanilang mga altar, durugin ninyo ang mga batong ginagamit nila sa kanilang pagsamba at ibuwal ang mga haliging kinikilala nilang sagrado. Huwag kayong sasamba sa ibang Diyos sapagkat akong si Yahweh ay Diyos na mapanibuguin, ang pangalan ko'y mapanibuguin. Ayan, nakakalungkot kasi alam naman po natin na marami pa rin tao ang sumasamba sa bato, sumasamba sa larawan. Amen. Kahit na sinabi ng Lord na huwag tayong sasamba sa mga rebulto. Amen. So dapat natuturuan tayo, nalalaman natin yung salita ng Diyos. Ito po dapat ang ginagawa natin. The Lord is in the form of spirit and we should worship and honor the Lord in spirit and in truth. Kaya nga sabi dito sa verse 15, huwag kayo makikipag-isa sa mga taga-roon. Baka mahikayat nila kayong kumain ng mga handog sa kanilang mga Diyos-Diyosan kapag sila'y sumasamba sa mga ito. Kaya nga merong katuroan na do not be equally yoked with unbelievers. Hindi ibig sabihin na iwasan mo na, wag mo nang samahan yung mga hindi mananampalataya. Kundi dapat pinifilter mo. Yung mga ginagawa ng mga hindi mananampalataya na hindi kalooban ng Lord, dapat hindi mo siya ginagawa. Dapat nagsiset ka ng good example sa mga hindi mananampalataya upang makita nila kung anong dapat po nilang gawin. Amen. Sabi ng verse 16, huwag ninyong hahayaan na mga anak ninyong lalaki ay mag-asawa ng mga taga roon. Baka mahikayat sila ng mga ito na maglingkod sa kanilang mga Diyos-Diyosan kapag sila'y sumasamba sa mga ito. And it happens even to King Solomon, di ba? Dahil sa sobrang dami niyang asawa, nasa around 1,000, yung iba niya mga inasawa, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. At dahil sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan, amen, nahikayat din nila si Solomon na sumamba rin sa mga Diyos-Diyosan. So ito po i-lesson sa atin. Amen. Alam mo na ang tama, alam mo na ang totoo. Una, hindi ka dapat sumasamba sa Diyos-Diyosan. And at the same time, yung mga tao na sumasamba sa Diyos-Diyosan, dapat nililid mo sila na ang sambahin yung tunay na Diyos. Amen. At kapag ganun ang ginawa natin, katulad ni Moses, ayan, nakikita yung radiant face sa atin. Moses' face was radiant after he spent time with God. Yung kaningningan ng Lord, nakashare
ni Moses. Amen. How often do you spend time alone with God? Yan yung tanong. Nagdi-devotion ka pa ba? Nagpe-pray ka pa ba? Do you spend time in prayer? Do you spend time in reading and meditating the Bible or the Word of God? Amen. Kasi may effect po yan sa ating buhay. People will know you have been with God. Nakikita po yan ng tao. Moses not only sought God's glory and saw it on the mount, but he shared it as it reflected from his own face. However, this glory faded away like the glory of the law. Yan. As we see Christ in the Word, and the Spirit make us more like Him, we go from glory to glory. Yan. So dito, ini-emphasize lamang na habang nasa Panginoon ka, habang ginagawa mo yung kalooban ng Lord, like this one, you're attending Bible study, nagpapalago ka sa Lord, inaaral mong salita ng Diyos, eventually, nagiging kamukha at kamukha mo yung ating Panginoong Heso Kristo. Kasi yung glory ng Lord, natatransfer po sa atin at yun din yung nagmamanifest sa ating buhay at napapansin at nakikita ng ibang tao. Yan. Dito nga yung the transfiguration, nagbagong anyo si Jesus dun sa Matthew 17:1 to 8. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang na bagong anyo si Jesus, nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at pumuting parang busilak ang kanyang damit. Nagsasalita pa siya nang liliman sila ng isang maningning na ulap at may nagsabi, itong minamahal kong anak na lubos kung kinalulugdan, pakinggan ninyo siya. So dito sa verse na ito, tatlo po yan. Amen. Nakita ni na James, ni John at saka ni Peter. Amen. Nakausap ng Panginoon si Elijah at saka si Moses. Pero ang sinabi ng Diyos Ama, pakinggan daw nila si Jesus Christ. Amen. Anong ibig sabihin nun? Kasi si Moses at saka si Elijah, doon sila nabuhay, doon sa law. Amen. Pero si Jesus Christ, dumating siya para i-fulfill ang law and at the same time, para ipahayag yung bagong commandment, which is the command to love. Kaya yung New Covenant message po is more of message of grace, yung pag-ibig ng ating Diyos. Sabi nga ng Ezekiel chapter 36 verses 26 to 27, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masaway ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking makatuntunin at masunod din yung mabuting aking mga utos. Dito napakaganda, di ba? Sino ang magbibigay sa atin? Ang Panginoon. Ngayon, nabigyan na po ba tayo? Yes. Nung tinanggap mo si Jesus sa Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo, meron ka ng bagong puso. Meron ka ng bagong espiritu. At nangyari yon dahil nga sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Dito sa 2 Corinthians chapter 3, ayan, at dun sa Acts chapter 15, nagkaroon ng pagtatalo. The legalists who caused trouble in both Antioch and Jerusalem had come to Corinth and enticed some of the believers into living by the law of Moses. Kasi marami na pong mga mananampalataya from the Gentile nation na hindi naman mga Hudyo na tinanggap si Jesus sa Panginoon tagapagligtas katulad natin. Ngayon, ang sabi ng mga ito, aba, dapat yung mga Gentile na yan, dapat sinusunod din nila yung batas ni Moses. Amen. Ayan, sabi dito, Paul refuted their position by showing the wonders of the new covenant ministry. Pero nagkaroon ng pagtatalo, hindi yun sinang-ayunan ni Pablo. Kasi 'di ba, bakit ba naligtas yung mga hintil? Hindi sila naligtas dahil sa pagsunod ng kautusan ni Moses. Naligtas sila dahil sa pananampalataya nila kay Jesus Christ na Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. So in the same way, ganon din tayo. Pinalaya na tayo sa laws. Amen. At tayo po ay nagkaroon ng kaligtasan, hindi po dahil sa pagtupad sa kautusan, kundi dahil po sa pagtanggap natin sa biyaya ng Diyos. Amen. Sabi dito, it changes hearts. The law only reveals sin. It cannot renew the inner person. The Spirit wants to write a new version of His Word on your heart. Will you let Him in? Yun yung tanong. Kasi 'di ba, kapag binabatasan tayo, nagiging conscious ka doon sa kasalanan. Nagiging conscious ka, ano kaya mangyayari kapag ginawa ko to, 'di ba? So, nire-reveal noon yung iyong pagkakamali. Kapag merong batas, sinasabi sa'yo, ito ang mga mali mong ginawa. Kasi ito yung batas. Kaya hindi niya napapagbago yung tao. Yung Spirit ng Lord, nagsulat siya ng bagong version sa pamamagitan ng kanyang salita at iginuhit yon sa ating mga puso at kalooban. Yun na
New covenant. Under new covenant, which means promise or agreement, eternal life comes from the Holy Spirit. The Spirit gives new life to all who believe in Christ. Amen. Tayo, kaya tayo tinatawag na born again. Na born again ka na. Yung dati mong pagkatao, patay na. Yung iyong espiritu, naging perfect na nung tinanggap mo si Jesus sa Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. Yung moral law, the Ten Commandments, still points out sin and shows us how to obey. But Christ did not destroy the law. He fulfilled it. Sa Matthew chapter 5 verse 17. Ano pa po? It gives life. The law kills, pumapatay po ang batas, but grace gives life and sustains that life. Diba ang dami ng story sa Bible? Kapag nangalunya ka, ang sasabihin ng batas, batuhin ka ng bato hanggang ikaw ay mamatay. Pero sa grace ng Lord, ang sinabi ng Lord, o sino man sa inyo ang merong walang kasalanan, maunang bumato. So binato po ba nila yung nagkasala? Hindi. Amen. Kasi the Lord sustains life. God's children have a living relationship with Him through the Spirit of life. Sabi nga ng Romans chapter 8 verse 2, wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya na ako ng batas ng Espiritu nagbibigay buhay, bunga ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ito gusto ko rin i-share sa inyo. Dapat, even in the ministry, wala na tayo sa batas. Amen. Dapat naroon na po tayo sa grace of God. Halimbawa, may tattoo ka. Pag ba may tattoo, hindi na pwede magpagamit sa Lord. Amen. Dahil may higaw ka, hindi ka na pwedeng tumayo sa unahan. Dahil bago ka palang mananampalataya, hindi ka pa pwedeng gamitin ng Lord. Dahil hindi ka pa sa leader, hindi ka pa pwedeng gamitin ng Lord. Amen. Hindi dapat ganun. Amen. Kasi yung tumatrabaho po sa atin, yung banal na spirito. It gets more and more glorious. The glory of the law is gone. Tandaan mo, the temple, the priesthood, the ceremonies, and the awesome revelations of God's power. But the glory of God's grace remains and grows more glorious. Di ba nung dati, hindi naman talaga makalapit ang lahat ng tao sa Panginoon. May tabernacle, amen. May malaking tabing, amen. May malaking harang doon sa Holy of Holies. Pero lahat po yun ay sinira ng ating Panginoon nung siya po ay namatay doon sa cross ng Calvary. So ngayon, malaya tayong nakakalapit sa ating Panginoon. It brings freedom. The law brings bondage. So nasa yun, ano bang pakiramdam mo? Feeling mo ba nakukulong ka? Feeling mo ba hindi ka malaya? So baka nasa batas ka pa, wala ka pa sa grace. Bakit ba marunong pa kayo sa Diyos? Bakit ninyo ipinapapasan sa mga alagad ang isang dalahing mabigat na hindi natin napasanin ng ating mga magulang? Kasi sabi nila, tuliin ang lahat ng mga mananampalatayang ito kahit hindi sila Hudyo. Magbigay sila ng ikapo ng kanilang handog. Gawin nila to, wag silang kakain ng dinuguan. Amen. Yun yung mga batas nila. Yan, sumampalataya tayo at naligtas sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Panginoong Yesus. Gayon din naman sila. Now, through the Holy Spirit, God provides freedom from sin and condemnation. Dahil nga sa biyaya ng Diyos, dapat hindi ka na nakakaramdam na nakukondem ka. Nobody could judge us kasi ang pwede lang humusga sa atin ang ating Panginoon. Grace gives glorious freedom that makes us more and more like Jesus Christ. Sabi nga ng John 8:32, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. At dahil ang grace and truth ay tumutukoy lang sa isang tao, sinong tinutukoy na si Jesus Christ, maaring ganitong ibig sabihin, and you shall know grace, and grace shall make you free. Ayan. So again, magkaiba yung law, magkaiba yung grace, at magkaiba yung mixture. Baka mamaya pinagsasama yung batas at saka yung grace. So dapat grace lang. Sabi dito, the law and grace are totally contrast to each other. The law demands righteousness. Grace provides righteousness. Ganito ang katuroan ng batas. Gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to, hindi ka pa matuwid. Kailangan manalangin ka na manalangin, kailangan mag-fasting ka na mag-fasting kasi hindi ka pa matuwid. Hindi ka pa banal. Pero ang sinasabi ng grace of God, tayo pong lahat ay matuwid na. Kasi ang pagiging matuwid po ay regalo ng Diyos. Nung tinanggap mo si Jesus sa Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo, matuwid ka na. Ang katuwiran ay hindi premyo.
kundi regalo. It's a gift of righteousness, sabi ng Romans chapter 5 verse 17. The law requires work, but grace empowers us to work harder. Di ba? Sasabihin ng batas, gawin mo to, gawin mo to, gawin mo yan. Walang katapusan. Pero yung grace of God, siya mag-empower for us to work harder. Ang kaisipan na okay na yan, kahit hindi naman, dahil under grace ay hindi tunay na grace. Ang tawag po dun ay disgrace. Amen. Siyempre, tandaan mong Diyos ating pinaglilingkuran is an excellent God. Siyempre, the Lord deserves, amen, our quality talent, our quality worship, di ba? Under the law, people give tithes. Under grace, people give lives. Ang tithing ay response of blessing, hindi reason for blessing. Ito ay voluntary at hindi compulsory. Ito ay out of love, hindi ito out of fear. Yung sasabihin sa'yo na kapag hindi ka nagbigay ng tithes, susumpain ka. Hindi po yun totoo. Panakot lang po yun. At yung takot, kanino ba nanggagaling yung pakiramdam na takot? Galing yung kay Satanas. Yung pakiramdam na nakukondem ka, kanino ba galing yun? Galing yung kay Satanas. Hindi yun reason para i-bless ka. Amen. Tandaan mo ang pagbibigay ay voluntary, hindi po ito sapilitan. It's a way of love. Sabi nga, di ba, the Lord loves a cheerful giver. Kahit na magbigay ka ng sobrang laki, pero dahil napilitan ka lang, dahil natakot ka lang, ayaw mong sumpain ka, dahil sinabi mo na yun pala yung dahilan para ma-bless ka, hindi po natin na-honor ang Lord kasi mali ang pagkaunawa natin sa salita ng Diyos. The law says, you shall not murder. Grace says, love your enemies. 'Di ba? Mas maganda yon. Kasi syempre, kung mahal mo yung kaaway mo, papatayin mo ba siya? Imamarites mo ba siya? Ichichismis mo ba siya? Di ba hindi? Yan. The law says you shall not commit adultery. Diba? And grace says love your wife as Christ loved the church. Kung talagang naunawaan mo yung pag-ibig ng Diyos sa'yo, hindi ka rin talaga mangangalunya. Diba? The law says you shall not lie. Huwag kang magsinungaling. Pero ang sinasabi ng grace, the grace says speak the truth and love. 'Di ba? Kung sinasabi mong katotohanan na merong pag-ibig, hindi ka rin naman nagsisinungaling katulad ng sinasabi ko ngayon. Kasi maaaring yung napapakinggan mo something na bago sa iyo, pero I'm speaking the message of grace in truth and in love. The law says be holy, 'di ba? The grace says you are made holy. Ginawa na po tayong banal ng Diyos. Sabi ko nga sa iyo, yung ating spirito perfect na nung tinanggap natin siya na Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Kaya nga, pinatawad ng ating kasalanan, past, present, and future sins. Makakalapit na po tayo sa Panginoon. The old law covenant demands perfect love. Sabi ng Deuteronomy 6:5. And the new grace covenant provides perfect love. 'Di ba? Napakaganda. Ang covenant pa rin ng ating Panginoon na nabigay sa atin ng perfect love. The primary role of the Holy Spirit is to reproduce the life of Christ within His followers for us to be transformed into His image. It is not our work, but the work of the Holy Spirit. Kahit paanong galing mo mag-akay ng kaluluwa, lahat na invite mo na pinadaan mo sa kung ano-ano mga proseso, tandaan mo hindi mo yan trabaho, hindi yan trabaho ng pastor. That is the work of the Holy Spirit. Sabi ng 2 Corinthians chapter 3 verse 5, kung sa aming sarili lamang ay wala kaming sapat na kakayahang gawin ito, di ba? Ang Diyos ang nagkakaloob nito sa amin. Kaya lang po tayo nakakapagpatuloy, kaya lang po tayo nagagamit ng Lord because of the finished work of Jesus Christ in the cross. Ang Lord ang tumatrabaho, hindi yung tayong bida. Hindi yung ating simbahan ng bida, hindi yung ating pastor ang bida. Amen. Christ came to satisfy the demands of the law and finish its requirements. Jesus said it is finished. Diba? Tinapos ng Lord. Under the covenant of law of Moses, do and thou shall live. Diba? Gawin mo ito at mabubuhay ka. Pero under the new covenant of grace, done. Tapos na, church. Tinapos na ng Lord, wag mo nang ulitin. Ano pong gagawin ko? Eh di maniwala ka at mabuhay. Yun ang sinasabi ng Lord. Believe, paniwalaan mo ang tinapos na gawa ng Lord. Ngayon ang tanong, under which are you living? Nasaan ka ba ngayon? Nasa batas ka pa rin ba? Or nasa grace ka na?
Amen. Ikaw po makakasagot niyan. At dito ako magtatapos sa Romans chapter 10 verse 4. Sapagkat si Kristo ang kaganapan ng kautusan upang ituring na matuwid ng Diyos ang sinumang sumasampalataya sa Kanya. Ulitin ko, sapagkat si Kristo ang kaganapan ng kautusan upang ituring na matuwid ng Diyos ang sinumang sumasampalataya sa Kanya. Tayo pong manalangin, Panginoon, nagpapasalamat kami for this night. Salamat na tinuturuan niyo po kami ng inyo pong covenant of transformation. Salamat, Panginoon, na kami po ay nakarinig ng message of grace. Alam namin, Panginoon Lord God, na ang mga natutunan namin yung pong mga salita ay merong buhay, merong kapangyarihan sa bawat isa po sa amin. And we pray, Lord God, that by the power of the Holy Spirit, sa pamamagitan ng inyo pong mga salita, ng inyong Espiritu na nasa amin na po, patuloy na maunawaan namin, mag-grow kami sa message of grace at patuloy na lakaran po namin ito sa aming pong mga buhay. Salamat po, O Father God, sa inyo pong papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.